Magandang umaga mga kaibigan. Nandito po tayo para bigyan natin yung sa may comment section po na nagtatanong, pwede daw gamitin yung 3-phase na gawin single phase. Ang sagot ko po, pwede namang gamitin ang 3-phase na gawin single phase, pero may pamamaraan po kung paano gamitin yun. Ito po, papakita ko po sa inyo. Ito po ang 3-phase. Ginagamit po ang 3-phase sa mga commercial at sa mga industrial na mga company. Ito yung mga pasadya lamang, malalaking voltahe ang ano nila. Ito naman po ang single phase. Ginagamit naman to sa mga residential, kadalasan sa mga bahay-bahay. Ito po ang ginagamit. Ito po yung single phase kung tawagin. Ngayon, ito po ang diskarte po mga kaibigan sa 3-phase na pagwawiring. Kung paano gawa ng tama yung pagwawiring ng 3-phase. Ito po, papakita ko po sa inyo. Ito po ang tinatawag na may diskarte po, technique. Ito po, ilalagay po natin sa line 1. Yan, line 1 po dito, yung isang linya. Kasi single phase, dalawang wire lang po. Pag 3-phase, tatlo dapat yan kung 3-phase Kung talagang sa mga industrial ginagamit yan mga commercial. Yan po. Ito po ang 3-phase. Ito na yung line 1, line 2 nya. Bali ito, baliwala yan. Hindi mo maano, pero dapat gumana rin po yan para pag nag-overload, magti-trip po siya, magti-trip. Pag hindi natin linagyan ng wire yan, hindi po yan gagana, hindi po yan magti-trip kasi hindi naman gumagana yung yung isang linya niya. Tuturo ko po sa inyo kung paano. Ito po. Dito po yung line 1. Ito yung load. Sa load po ang tawag na ito, load. Ito po, ayan. Ayan po. Line 1 yan. Ayan yung load po. Yan yung lagayan ng mga sa appliances, papunta kung saan mga ilaw. Yan po yung tawag dyan, load. Tapos, imbis po na dito po ang ano niya, dahil ito, tutok niya line 1, line 2, dapat dito po yan. Iikot po natin dito. Yan po ang technique dyan. Ikot po natin. Yan po ang diskarte. Nung 3-phase, gagawin nyo pong single phase. Ayan po. Ito yung load niya. Ito po ang load. Pwede naman po yan. Pwede na sana yan. Ito, pwede na po yan Pwede mo nang gamitin yan Single phase. Kaya lang problema, pag nag-overload, hindi magti-trip kasi ito hindi gumagana Ayan po. Paano po natin dapat gagana po lahat yan? Dapat ito, gagana rin yan. Para pag nag-overload, mag-trip siya. Mag-trip po siya. Pag ganyan po ang sistema niya, pwede na nga siya, pwedeng gamitin. Kaya lang, ang problema, pag nag-overcurrent siya o overload, hindi siya magti-trip. Ngayon, paano po ang gagawin natin? Ito po, kukuhain natin yan. Para dito na tayo kukuha ng line 2. Ayan po. Ililiko natin yan mga kaibigan. Yan, dito siya papunta. Yan mga kaibigan. Dito siya pumunta para itong susupply niya dito, umikot siya dito. Yan po ang diskarte sa 3-phase na breaker. Kung gusto niyo pong gamitin yung breaker niyo na 3-phase.
i-convert nyo sa single phase. Yan, ganyan, pagandahin po natin. Ganyan po ang ano na electrical, kailangan maganda rin siya. Kukortehan nyo po yan. Ayan, para kitang-kita nyo po. Ayan. Umikot po siya mga kaibigan. Imbis dito na siya, yung line 1 niya, inikot pa natin. Ngayon, saan ba tayo kukuha ng load? Dito na po, ito na. Yan lang po ang diskarte ng 3-phase na breaker. Nagagawin yung single phase. Convert po ito mga kaibigan. Ito yung single phase, ito yung 3-phase. Ito sana diretso yung ganyan eh. Kaya lang tatlo siya eh. Kaya hindi pwedeng ganun na lang agad direkta na. Hindi yung magti-trip. Baka magkaroon pa ng sunog po yung bahay niyo pag ganyan ang ano niyo. Ayan po, ganyan na lang. Ayan po mga kaibigan. Higpitan nyo. O, ayan po. Ito na yung magiging load natin. Dito na natin nalagay yung mga outlet. Mga electric fan, maglagay kayong outlet dyan. Dyan na po ikakabit yun. Na-convert po natin. Ayan o, ito po yung line nyo. Papunta sa may service entrance, papuntang poste. Papunta po siyang poste. Ayan po. Yung line 1, line 2 nya, papuntang poste po yan. Tapos ito, imbis na idediretso mo, iliko mo doon sa taas para dito ka naman dumirekta dito. Ito kasi yan mga continue po yan mga yan eh. Ayan po. Yan na po yun. Ito po yung load. Dito po ikakabitan load. Yan po ang discarte ng 3-phase na gagawin natin single phase para mag-trip din po siya. At least magagamit natin 3-phase natin sa bahay natin. Kasi kadalasan ginagamit to sa mga commercial eh. O kaya sa mga industrial na mga malalaking pabrika. Kasi malalaking voltahe ang ano nito eh. Kagaya nito 100 amperes to. In-example ko lang po yan. Pero kung may ganito kayong 3-phase na 30 amperes, pwede nyo gamitin sa bahay. Ganito nga lang gagawin nyo. Ganito po ang gagawin nyo. Kung meron lang kayong ganyan. Pero kung may ganito naman kayo, mas madali. Kasi diretso na lang siya dito kabilaan. Okay po, dyan lang po mga kaibigan. At nabigyan ko na naman po kayo ng konting idea sa paggagawa ng 3-phase na breaker. I-convert po natin sa single phase. Yan lang po, maraming salamat po mga kaibigan.